Partner, ang topic natin ngayon ay ang GSIS, Educational Loan. Oo nga, ang dami nagtatanong dito. Ano ba itong GFAL Educational Loan ng GSIS PGM? Partner, unang-una, ang GSIS, GFAL, ginhawa for all ang ibig sabihin. Ito ay education loan ng GSIS na inaalok namin sa mga miyembro upang matustusan nila ang pambayad ng tuition fee. Maginhawa ang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman tayo sa GSIS Ginhawa for All. Kasama pa rin natin ngayon ang isa sa hot CEOs ng bansa na binigyan po ng Excellence and Management Award kamakailan ng Biz News Asia Magazine. Siyempre, ang aking kapartner, GSIS President and General Manager, Wick Biloso. PGM, kumusta ka na? Magandang umaga, partner. Maraming salamat. Aba, ilang araw na lang, 4 na araw na lang at Pasko na. Kaya bumabati po ako ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat ng taga-subaybay namin, partner. Partner, ang topic natin ngayon ay ang GSIS, Educational Loan. Oo nga, ang dami nagtatanong dito. Ano ba itong GFAL Educational Loan ng GSIS PGM? Partner, unang-una, ang GSIS, GFAL, ginhawa for all ang ibig sabihin. Ito ay education loan ng GSIS na inaalok namin sa mga miyembro upang matustusan nila ang pambayad ng tuition fee at iba pang school expenses ng kanilang anak o kamag-anak. Ang concept nito ay hawig sa study now, pay later at binibigyan natin ng borrower ng grace period para makapag-ipon ng pambayad. Magaling ano ha, study now pay, lumang scheme na yun ano ha. Lumang Kaya lang may maraming mga problema, yung mamaya siguro mga busisi natin. Sino yung mga pwedeng mag-avail ng educational loan ng GFAL EL PGM? Alam niyo dun sa mga ating tagapakinig, pwedeng mag-apply sa education loan ang mga aktibong GSIS member, kasamang special members o yung mga member na sakop ng ibang retirement law o programa sa labas ng GSIS na nakapaglingkod ng 15 taon o higit pa sa pamahalaan, nakapagbayad ng 3 monthly premium contributions, ibig sabihin nito personal at government share mula sa petsa ng application. Hindi ka sa kalukuyang naka-leave without pay, walang nakasampang kasong administratibo at kriminal, walang utang na hindi nababayaran o yung tinatawag nating past due loan sa GSIS. Hindi suspendido ang ahensyang pinaglilingkuran at ang halaga ng matitira pang net take home pay ay hindi bababa sa nire-require ng General Appropriations Act matapos ibawas ang lahat ng deductions pati ang magiging amortisasyon ng educational loan. Sa kasalukuyan na kinakailang net take home pay na require ng General Appropriations Act ay 5,000 piso, partner. Teka muna, magkano PGM yung pwedeng mautang sa GFAL educational loan? Sa ilalim ng educational loan ng GSIS, maaaring makahiram ang borrower ng hanggang 100,000 piso para sa tuition at iba pang school fees. Malaki. Bawat academic year o school year. Ano yung eligibility requirement ng estudyante? Dapat ba yung mag-a-apply talagang nasa walang scholarship na? Ano yung eligibility niya? Ito bigay ko natin sa inyo, partner. Hanggang 2 kamag-anak ng borrower ang maaring gawing student beneficiaries. Ito ngayon ang tanong mo. Asagutan pala sa tanong mo. Requirement. Sila ay dapat na Pilipino at nakatira sa Pilipinas. Kamag-anak na member borrower hanggang 3rd degree of consanguinity o affinity. Bukod sa anak, pwedeng pamangkin, apo, kapatid, kahit half-brother or half-sister. Okay. Naka-enroll sa 4 o 5 taong kurso sa kolehiyo, sa pribado o pampublikong universidad o kolehiyo.
at payag maging co-maker ng loan kapag tumuntong na sa age of majority o 18 years old. Teka muna, bakit kailangan siyang co-maker? Meron po tayong binigay na requirement na pag sila ay meron ng nasa edad na, sila ay pipirmang co-maker sapagkat magiging responsibilidad din nila ang loan na ito para sila ay Tsaka makapag-aral. para hindi magbulakbol. Tama. Di ba? Mas importante, stakeholder talaga sila. Ano naman yung mga requirement na dapat i-submit, PJ? Partner, itong mga documentary requirement na kailangan isumite pag nag-apply. Application form na kumpleto at tamang nasagutan ng borrower at co-maker at inendorso ng agency authorized Yun. officer ng opisinang pinaglingkuran. Photocopy ng latest tuition assessment form, kailangan ding ipakita ang original. Photocopy ng school ID na may 3 pirma ng student beneficiary. Kung hindi available ang school ID, maaring isumite ang kahit anong valid government ID na may date of birth, picture, at pirma ng estudyante. Naku, dami mong tatanong dito sigurado mamaya. Ha? Okay, eto muna. Paano mag-apply sa GPAL Educational Loan Program, PJ? Maring mag-apply ang members sa pamamagitan ng over-the-counter. Pumunta po kayo sa mga sangay ng GSIS. At pwede rin po mag-email sa handling branch office ng member www.gsis.gov.ph advisory on the new email addresses of QSIS offices. Napakahaba. Okay. Ito muna, bago natin sagot, itanong yung mga galing sa mga viewers natin at saka mga listeners. Paano kung may scholarship na siya? Pwede ba yung gamitin yung perang yun outside of tuition? Pag kami scholarship ang isang estudyante, ay kadalasan hindi na po yan humihiram para dito. Bagay, practical. Hindi, kasi baka mamaya pang board and lodging. Kasi partner dito, diretso sa eskwelahan ng bayan. Hindi nyo pwede. hindi nyo pa pwede palang ito pang gastos kung saan. BGM, ito na yung mga tanong ng ating pong mga viewers at mga listeners mula sa ating Facebook page. Tanong mula kay Alegria G. Dadaan din ba sa AAO ang educational loan para aprobahan? Opo, Miss Alegria G. Kailangan magbigay ng... Tanong naman mula kay Lloyda P. Paano kung may naiwan na hindi nakuhang units ang student beneficiary pagkatapos ng kanyang kurso? Ginoong Aginang Lloyda P, kinalulungkot ko po, ngunit ang mga unit na hindi po nakuha matapos ang kurso ay hindi nasakop ng programa. Ito, paano kung kailangan huminto sa pag-aaral yung student beneficiary? Pwede siyang hindi mag-enroll uli matapos ang hindi lalagpas sa isang school year kung ito ay for meritorious reasons tulad ng kondisyong pangkalusugan, seguridad o force majeure. Ang ibig sabihin ng force majeure ay yung mga hindi inaasang pangyayari na hindi kontrolado ng sino man na nagiging dahilan upang hindi matupad ang mga obligasyon sa isang kontrata. Kabilang dito ang mga natural na kalamidad tulad ng lindol, baha, bagyo at digmaan. Siyempre naman, suspended na talagang pasok nun, di ba? Paano kung halimbawa, lumipat siya ng eskwelahan? Pwede niyang bitbitin yung ano? Kaso binayad doon sa eskwelahan? Transfer yung utang mo na binayad doon sa eskwelahan, pag ikaw ay lumipat, kakailangan mong masiguro na paglipat mo, bayaran mo. Ito, pwede na bang i-cancel yung GSIS loan? Opo, pwede pong i-cancel ang future loan releases nito kung namatay o nag-resign o nag-retire o nagkaroon ng permanent disability o na-dismiss sa serbisyo ang member borrower habang nag-aaral ang student beneficiary. Kung tapos na ang study period ng mamatay o magkaroon ng permanent disability ang member borrower, ituturing na fully paid ang loan kung up to date ang payment nito. Nagkaroon ng misrepresentation sa panig ng member borrower tungkol sa kanyang loan. Halimbawa, ang sinabi niyang kamag-anak na student beneficiary ay hindi pala totoong may kaugnayan sa kanya. Ang loan ay tuturing na due
and demandable. Hindi nakakapag-enroll ang member beneficiary dahil sa non-meritorious reasons tulad ng dropping out, suspension, expulsion. Ang loan ay ituturing din na due and demandable. Ba, kaya dapat umayos-ayos sila. Yan ang, Oo nga, pag-aaralin na nga kayo, no, ha? Teka muna, private university ito o pwedeng sa mga SUC? Alam mo, para ito sa pag nakita po ninyo riyan, 4 hanggang 5 taong kurso na kolehiyo. Ito. Wow! Paano daw kung tumama sa loto ang borrower ng GPAL Educational Loan? Pwede niya daw bang bayaran ng buo ang loan sa repayment period? Abay, opo, maaari itong bayaran ng buo. Wala itong pretermination charges at fees. At kung tumama siya sa loto, baka gusto niya na rin idamay yung mga kaklase niya na nag-avail ng loan. Maraming matutuwa sa kanila. Kaya nga, alam mo, nabalik ako dun sa Kasi alam mo, ang programa namin, 4 years and 5 years lang. Wala pa sa Wala. Kaya nga sabi ko, katulad doon, may mga ibang eskwelahan dahil nga trimester, 3 taon lang ang kurso, so hindi ka magkwa-qualify. Kaya nga sabi ko nga ngayon, pag-aralan po natin para magkaroon po ng mas malaking coverage. Mas lalo na yung mga nasa technical. Hindi, tsaka, di ba, mas na-hire ngayon yung graduate ng culinary. Ayan. 2 years lang yung culinary arts. Oo. Di ba? At hindi lang yun. Pagkatapos mo ng culinary, abay, alam mo ba yung mga cruise liners, ang daming hinahire. That's it, oo. At napakaganda ng mga opportunity na nakukuha nila. Oo. Ano daw ito? Pwede ba ito sa magmamasteran? O ibang programa yun? Ibang programa po yun. Ito'y pang kolehiyo lamang. Okay. Yung magmamasteral, pag-aaralan po muna na, pero mas marami kung kailangan muna mag-graduate Sabagay. ng So, ganun din, kukuha ng medicine. Kasi mahaba yun eh. Mahaba yun. Paano halimbawa, BetMed? Mahaba ang BetMed. 7 taon na yata ngayon eh. Ganun ba kahabang BetMed? O kasi kasama yata yung, hindi, 6 na taon nga. Yung review yata yung pang 7. Pero ganun kahaba, ha? Yan. Alam mo, pag-aaralan natin yan. Kasi, kung hanggang 5 taon, ang diferensya lang nga niya, magbabayad ka na pagkatapos ng 5 taon. Teka muna, sabi nyo kanina hanggang 2 lang. 2. Halimbawa, 4 yung qualified na Kanino pwede, sabi nyo nga, pwedeng uncle, ha? Pwede. Kung wala namang, walang pinag-aaral yung tiyuhin. Pwede yan. Galing, oo. Ay, naku. Ang dami pa natin kailangang maliwanagan sa susunod na pagkakataon, yung mga tanong ho ninyo or i-text ho ninyo na sa gayon magkaliwanagan at sa pamamagitan siguro ng mga kasamahan natin dito sa GSIS ay masagot na yan, not necessarily on air. Ayan, saan daw sila makakakuha pa ng karagdagang impormasyon, PGN? Partner, para sa mga impormasyon tungkol sa GSIS, i-access ang GSIS Touch mobile app, ang aming virtual frontline para mag-check ng inyong GSIS membership record at mag-generate ng tentative computation ng loans and claims at mag-apply na rin ng loan and claim. Mag-download lang ng app at mag-register dito. O kaya bisitahin ang GSIS website www.gsis.gov.ph. Meron din po tayong contact center. Tumawag 8847-4747 o kaya puntahan ang aming Facebook page at gsis.ph. Siguraduhin po ninyong may blue na check sa kanang bahagi ng page title o kaya mag-email sa gsis.gov.ph o hanapin sa aming website ang email address ng GSIS branch na nakakasakop sa inyo para diretso na kayong makapag-inquire doon. Salamat po. Okay. Again, napakahalaga po ng edukasyon dahil yan lang po ang isang bagay na pwedeng mamana ng hindi mananakaw. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.